Something very brief. Yan. I'd like to issue a respectful challenge Yan. to our president. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? Sa dami ng insertions, I see na Bota City Lone District Representative Toby Tiangco for a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Yan ho ang napakalupit na hamon netong si Attorney Ferdy Topacio dito kay Marcos Jr. palakpakan. Ang tanong, ikakanaho kaya yung bangag na yan? Malamang sa malamang hindi. Duwag ho yang si Marcos Jr. Diba? Ang dami na hong hamon dyan dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano sabi ni Tatay Digong? Doon tayo sa Luneta. Sabay tayong magpapulburon test. Kung talagang malinis ka, anong ginawa ni Marcos Jr.? Wala, natakot ho. Air follicle test nitong si Amy Marcos. Hindi pa rin ho siya kumakana mapanggang sa ngayong mga panahon na to. At dito rin ho pala sa video na to, pag-usapan ho natin itong si Vince Dizon. Baka hindi nyo ho makilala itong mama na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung Vince Dizon dati at Vince Dizon ngayon. Okay? No, yung Vince Dizon dati na hindi pa niya kasama yung mga adik. At kayo na hong ika nga, tingnan nyo na lang ang kaibahan ng Vince Dizon dati nung kasama ni Tatay Digong at Vince Dizon ngayon na kasama niya ang mga adik. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Bago tayo magtungo dito kay Atty. Ferdy Topacio. I think he ran and won because of three things. Number one, because he echoed the voice of the people. Okay. Their disgust at the hardships they go through every day. Their Ba't ngayon kala ko bang nanalo siya dahil sa napanalunan niya ang ika nga sentimiento o puso ng bawat isang Pilipino? Ikaw naman, binubola mo na ka. Noon pa lang pala, binubola na tayo nitong si Bulol. Pero in fairness dito, hindi ka bulol ha. Ngayon, ibang-iba ho siya The way na magsalita siya ngayon kasama niyo yung mga adik at ngayon, at dito sa video na to, na kung saan ano ho ata siya dyan, BCDA ho si Vince Dizon dyan no? disgust at inaction in government. Yan. But more importantly, he won because he offered bold solutions, Yan. matapang na solusyon. Ika nga. Ano And talaga to, itong si Vince Dizon, aso ho talaga to. Kung sino hong naghahagis doon sa kanyang buto, yun ho talaga ang amo niya, ika nga. Aso yan si Vince Dizon. Kahit sino pa maging presidente, nagpapapolitiko, di naman tumatakbo. he promised swift action, which he already showed in Davao. And I think those are the three things why President Duterte won. And I think that is the challenge for all of us who have been, given the responsibility under his administration. Yan sinasabi ko sa inyo. Wag ko kayo magpabudol dito kay Vince Dizon. Mambubudol ho itong mama na to. Lalo na kasama niya ngayon mga adik. Nakita niyo kung kaibahan. The way na magsalita siya noong mga panahon na yun, talagang dire-diretso pa. Ngayon nagkakandabulol siya tapos singot siya ng ganyan, di ba? Tsaka ngayong mga panahon na to, hindi niya humalaman. Saan siya haharap? ICI, DOJ, harap siya dito sa DPWH, investigation dito. Wala akong natrabaho sa DPWH. Mira, yung dapat na trabaho ginagawa niya, nausan pagandahin ang ating mga infrastruktura, mga kalsada, di ba? Mga pasilidad sa ating bansa. Ang ginawa ko niya, nagpa-preskon. Wala na hong naita yung mga bagong infrastruktura dahil lang wala ko siyang inatupag kung hindi pagtanggol itong si Bangag. Ito, pakinggan natin. Ang hamon nitong si Atty. Ferdy Topacio. Gang! Nais ko lang sabihin something very brief. Yan. I'd like to issue a respectful challenge Yan. to our president. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin Nako. masabi. Nako po! Matindi yun ha! O ngayon, kung hindi nga naman pala ikaw ang mastermind, Marcos Jr., sino? Si Saldico, hindi siya pwede maging mastermind at hindi yan papaniwalaan ng ating mga kababayan, di ba? Hindi ho siya magiging mastermind. Si Saldico, kailanman hindi magiging mastermind dahil si Saldico, ika nga, yung karakter niya, yung pagiging congressman niya, talagang umikot ho sa pagiging aso nitong si Martin Romualdez. Hindi ho siya pwede maging mastermind. Dalawang tao lang ang pwede mong iturong mastermind dito at ika nga pwede namin paniwalaan. Ang mastermind dito, si Martin Romualdez at ikaw. Maliban dito sa dalawa na to, kung sino man, hindi pwedeng bumaba ng ranggo dito sa dalawang pangalan na to ang posibleng maging mastermind. Dito sa napakalaking eskandalo na to, na kung saan napakarami nyo ng pinambuhos na tubig na issue at hindi nyo mapatay-patay. Hindi ho lang mapapatay ang issue na yan. Habang buhay hong hahabulin. Itong si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez, itong issue na to. Pagka binanggit nyo ho ang salitang flood control scandal, kakakibat ho niyan Marcos Jr. Sa manwala ho kayo sa hindi. Pagka binanggit nyo ho yung DPWH, kakakibat ho niyan korupsyon. Di ba? Pag nanakaw. O pagka binanggit nyo ho yung mga katagang insertion, ang kaagad pumapasok sa utak ng ating mga kababayan, Martin Romualdez. Yun ho ang realidad dito. Yang multo na yan, habang buhay ho kayo, nakaratay na lang kayo sa banig ng karamdaman. Yan pang humahabol sa inyong mga walang yan kayong magnanakaw kayo. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not
going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya. Sino man dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit Yan. puro lip service? So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo magugulat kayo because alam nyo, yung sinasabi nga po sa konstitusyon, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dahil pahingi ng 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ko. Ha, kita nyo, ito ha. Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko, yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertions niya, hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5, sa dami ng insertions, ay si Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Nako! Ang Ano nangyari dito kay Toby Chanco? hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362,000, 2 million. Ang in-insert niya ay 754,000. Doble. 754 million. Million, 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Naku, kakaya Pagdating yan. naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzalez, Grabe naman itong si Toby Chanco. Hoy, Toby Chanco, di ka ba nahihiya niyan? Anak ng toka, dal mo sa mga nakalipas na panahon. Kesyo, banat ka ng banat sa mga insertion nitong si Martin Romualdez at Saldico. Ngayon, ikaw daw pang-5 sa mayroong pinakamalaking insertion dito sa 2026 budget. Di ka ba nahihiya niyan? Pambihira tal. Hindi lang ho pala siya makakana. of the public purse. Hindi lang ho pala makakana itong si Toby Chanco nung nagdaang kongreso. Kaya nag-alburot siya. Di ba? O ngayon nakakakana na siya dahil si Boy GD na ang speaker. Ika nga nakukuha niya na gusto niya. Nahimik na siya. Nasa si Toby Chanco. Tahimik na. Bakit? Kasi masaya na ang insertion niya. Gonzales, 2.7 ang million, 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Eto na. Yun na. Eto, the Swansing sisters. Naku, yung mga paborito, Swansing. yung crush ni Congressman. Yung Ching Paras. pinakamagandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, medyo... Iba pa si Micaela, pambihira pagka nga naman tinamaan ka ng mga siraulong congressman, oo. Hindi, yung delikadesa, wala, yung salitang delikadesa, ano to, appropriation tong si Swansing. Swansing ang apelido ko, hindi naman pwede, di ba? Nakakahiya naman yan sa mga kababayan nating makakakita nitong nitong budget na to, di ba? medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang hiningi sa NEP, in-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya, na chairman ngayon, ano? Chairman, Oo. yeah. Oo. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Ano yung billion ng insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. And Grabe ibang klase kahit pala sinong maupo dyan sa Committee on Appropriation. Yan lang talaga tatrabahuin nila kung paano mabigyan ng insertion yung kanilang mga distrito. Hindi pagka sinabing insertion masama na ha. Hindi natin sinasabi yan. Kasi yung tipong delikadesa para naman hindi mapulaan yung budget dahil lamang sa insertion na ginawa nitong si ng mga kamag-anak ni Apro Chairperson, di ba? Kasi buong budget kahit na matino dahil nga sa masyadong ang tawag ba diyan sa masyadong gahaman ba, di ba? Masyadong matakaw sa insertion yung mga kapamilya. Ngayon yung buong budget makukompromiso dahil sa mga insertion ng mga kamag-anak nung nakaupong appropriation. Kakadiri kayo, walang yaki. yung ating speaker na akala natin mag-improve from Alam mo, Mr. Matino. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1 billion. Ang in-insert niya ay 2.6, halos triple. Tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Bago, si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin, alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago, nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit, kasi mali daw yung finid niya sa presidente, doon sa NEP. Can you imagine, for someone to admit that he should have been fired on the spot? Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng House.
Can you imagine ang pinagluloko tayo? So yan po ang sinasabi ko, there seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan. Pagdating ng February 26 ba? O 6. Yung February deadline. 26. 6. Oh, yung, Pagdating ng February 26, deadline of the 1 year. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagkat katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never, na mare-reform ang ating budget. Okay, so bago po tayo makinig sa iba pang, Hindi, diretso natin ito kay doon pa rin sa pagsasalita nitong si Atty. Ferdy Topacio. Kay Jing Paraso pala susunod, tuloy natin. follow-up ng mga comments about that, no? We just want to acknowledge ngayon, kasama po natin sa Zoom si Dr. Lorraine Badoy. She's a physician, political commentator, and also the former spokesperson of NTF-ELCAC. So, Dr. Lorraine, naririnig po, di po ba kami? Yan, sige, Lorraine. Sige po, give us your opening statement. We just started and we wanna hear. Ayun na nga mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Eli Saludar. Isa ho ito sa mga malupit sumalansan sa mundo ng social media ngayon. Dito sa video na to, tatalakayan niya ho yung nangyari dito kay Yusek Catalina Cabral. Ayun po, napanood nyo ang kwento ni Cardo Hernandez, yung personal driver po ni dating Yusek Catalina Cabral at yung kanyang mga huling sandali at hanggang sa humantong di umano sa pagkamatay sa Cannon Road yan po sa Tuba, Benguet. At sa panahon po ng Billionaire News Channel ay napansin na umano ni Hernandez yung pagkabalisa dito pong si Cabral habang nasa gilid po ng bangin dyan po sa Cannon Road. So siguro mga kabayan ay dito ho, siyempre hindi po natin maiwasan na marami po ang magtaka, magulat at magduda dito po sa sinasabing di umani pagkamatay. So una ay ito ho ba talaga ay aksidenteng namatay o pinatay? Kung nahulog, itinulak ba o anuman? Yan po. Kasi ang lugar ho mga kababayan ay saktong-sakto yung pinangyarihan ng lugar. Wala pong CCTV. Wala pong makakapag dadagdag at makapaglilinaw na may ebidensya kung ano talaga ang totoong nangyari. Kasi kung dito ho yan sa Metro Manila at yung mga pangkaraniwang lugar, marami ho, dito sa atin ay napakarami ho ng mga CCTV. Taga Quezon City ho yan si Cabral at bakit napunta ho sa Tuba, Benguet sa Cannon Road. Maring akit ho siya sa Baguio kung naman kasama ang driver. So baka, kasi ito hindi may alis sa mga mag-iisip na baka may tumawag, makita tayo doon sa may Cannon Road at doon natin pag-usapan yung ating mga plano dahil sa isa po ito sa sasampahan po ng kaso Ito pong si dating Yusek Cabral. Yun ho mga kababayan. So talagang naharap na po siya, no? So sa kabilang banda ay kung yan po naman ay may foul play, siguro imbestigahan din po nating mga otoridad. Kaya lang masaklap po rito. Wala pong CCTV sa lugar na ganyan. Mga kababayan, bundok na ho yan At pangalawang anggulo ay maring nagpakamatay. Yung isa, yung unang anggulo ay baka may foul play o talagang sadyang inihulog, may kausap. Tapos pangalawa naman ay baka naman talagang hindi na makayanan. Di ba? Meron din isang taga-TVWH sa mga nakarabuan napaulat na nag-suicide So ito, baka gano'n nag-suicide. Mga kababayan. Tapos yung pangatlo naman, aksidente. Yan po ang mga ang mga anggulo na lumalabas ko ngayon. Tapos, meron pa pang-apat. Dapat siguro doon na baka nasyahan talaga. Kasi baka naman palabasin na namatay na. Tapos bigla nang nawala na siya sa eksena. So, pwedeng ganun. Apat ko yan ang anggulo, Ako yun ang nakikita ko ngayon. Ewan ko kung nakita ko ito ng pulis. Una, may foul play. Posibleng talagang pinatay, may kinausap, tapos inuhulog, patay. Pangalawa, yung talagang aksidente, nahulog, patay. Pangatlo ay, yun nga, yung sinasabi ho natin kanina na baka naman na talagang, wala, nagpakamatay ho talaga. Tapos yung isa naman baka gusto lang mawala sa eksena para labasin na patay. Yun ho. Kayo ho, ano ang masasabi niyo ho rito mga kababayan sa pangyayari ito? Kasi kung atin pong matatandaan, ay ito pong si Yusek Cabral, ay siya po ay nag-resign bilang Yusek sa gitna po ng isinasagawang investigasyon ng Senado dito po sa sa flood control project at nakusan ay di ba isa po siya sa itinuturo mismo ni dating Yusek Bernardo na kung saan ay siya po yung may maraming alam. Kaya nga di ba nung nagkaroon po ng hearing diyan po sa Senado, lahat po ng tinatanong itinuturo itong si Cabral Kasi bago pa man lumabas yung budget may sa publiko ay kasama ko siya naghahanda Kung yung pong matatandaan ay ito pong si Cabral ang di umano ay nag-text kay Senate President Tito Soto at nagtatanong kung anong gusto niyang project na ipasok i-insert sa panukalang budget. Panukala pa lang ho yun, binabalangkas pa lang ho yung budget ho ng DPWH. Tinatanong parang 500 million ata yun pero ang sabi di umano sabi ho ni Senator Tito Soto ay kanyang tinanggihan. Ang nagbunyag ho niyan si Senator Ping Lacson, mga kababayan. So siguro kilala niyo naman ho at nakita niyo naman ho yung mga balita patungkol rito kay Yusek Cabral. So abangan ho natin yung mga iba pang mga detalye ng sinasabing aksidente o talagang sinadyang pinatay o nag-suicide o baka naman
parang gusto niya lang, parang mawala na po sa eksena o fake yung pagkamatay. So may mga ganyan, 4 ho yan, binabanggit natin na anggulo. At siguro maganda tingnan ho natin mabuti kung ano po ang talagang nasa likod po ng katotohanan ng balitang ito. So ito, may nakuha tayong police report, mga kababayan. At ito po ay police report mula po sa Provincial Director Benguet, PPO. Ito, for Regional Director PRO Car. Ito ho, panoorin nyo mga kababayan. Ay, babasahin ko lang. At yung police report, ito sabi nakalagay, when 9:30 p.m. December 18, 2025, where Cannon Road, Buwed River, Camp 6, Camp 4, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Who? Ito, A. Victim, Miss Maria Catalina E. Cabral, USEC, DPWH, legal age, and resident of Tatalon, Quezon City. B. Driver and reportee, yung nag-report, Mr. Ricardo Munoz Hernandez, 56 years old, May 10, 1969, yung birthday, married, resident of 4657 E. Santos Street, Balsangat, Palatio, Pasig City. Driver of Cell Blue Toyota Carnival with plate number NIH 8088 registered to Mr. Teodoro SHN of Bonifacio Street, Maraykit, San Juan, Batangas. Cellphone number, ito may mga ganap, 0975911854. So, pero blue. Parang wala namang Toyota Carnival. Kia ata yun. Hindi ko lang alam ho. Wala akong Toyota Carnival. Meron ho yung Kia Carnival, yung van. Ito how, investigation revealed that about 3 p.m. on December 18, 2025, the victim and her driver were traveling along Cannon Road towards La Union when the victim requested the driver to stop at Cannon Road, Maramal, Camp 7. Ito yung binabasa ko yung police report at Camp 5, Camp 4 and asked to be left there. Sabi ro, nagpaiwan. The victim dismissed the driver who then proceeded to a nearby Milo gasoline station. According to driver's statement, he returned to the victim at about 5 p.m. but failed to see her and searched the area of the incident. Unable to locate her, the driver went to the supposed Ion Hotel in Baguio City, thinking she had gone there. But again, so akala niya bumalik na pumunta na raw sa hotel. But again, failed to find her at about 7 p.m. on the same date. The driver returned to the scene of the incident to search for the victim, but still failed to find her. So he went to the View Deck Station 8. BCPO personnel proceeded to the scene, and at around 8 p.m. on the same date, they found the victim at the side Buwed River, more or less 20 to 30 meters below the highway, unconscious, walang malay, at unresponsive, and subsequently reported the incident to Tuba MPS. Tuba called the MDRRMO Tuba and BFP Tuba to retrieve the victim, and the incident was already coordinated with the Benguet PFU for Soco assistance. Progress report to follow. IOC, Police Master Sergeant Jefferson J. Taruk. Ayan, and Officer OD, Police Captain Leoberto Kadingan. Yun ho, mga kababayan. So, yun po, yung binasa ho natin, yung police report dito ho. So, abangan ho natin at siguro isa sa ilalim naman ito sa autopsiya ng ating mga otoridad kung aksidente ho ba at kung siya ho ba talaga yung namatay, ito pong si dating Yusek Cabral. Pero ang tanong ho rito, marami hong mga tanong na kinakailangan po ang sagot at talagang yung pinakalugar ho, wala ho, limitado po ang ebidensya. Wala pong CCTV yung lugar. Yan ba sinadya o talagang yan ho? Siguro matingnan din ho mga kababayan yung cellphone ni Yusek Cabral at sino pa yung kanyang mga huling kausap. Sana ho mamanipula at mamaniobra ito pong cellphone ng dating undersecretary para magkaroon po ng linaw. Kasi marami pong makikinabang rito ng mga opisyal na nadidiin ngayon. Kasi isa ho siya sa sabi natin isa sa susi para magkaroon po ng mas malinaw na may madiin ho na personalidad dito po sa kasong ito. Paano yan kung nabawasan po yung mabibigat na impormasyon? Hihina po ang kaso. Bagamat naakusahan ng iba, hihina po at baka pagdating po sa korte, sa kalaunan, ma-dismiss din. At ang kawawa ang taong bayan dahil sa hindi na po nabigyan ng hustisya dito po sa napakalawak ho na nakawan sa ating gobyerno. Kayo po, mga kababayan, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, ano po masasabi niyo rito? 4 po yan. Nagpakamatay, may foul play, pinatay, hinulog o kung ano man. Tapos talagang aksidente. Suicide, sandali nagpatiwakal, aksidente, o talagang kinitil ang kanyang sariling buhay, o nagpanggap na siya po ay wala na, at yung 4 yun anggulo. Kayo ano masasabi niyo mga kababayan? Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PagePig. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.